So, eto na nga yun mga insan. Pag-usapan natin, may init-init to ngayon eh. Dahil may ipinirisinta 18 ex-marine na di umano'y nagdadala ng mali-maletang pera noon sa mga sangkot sa flood control, lalo na si Saldico. At sinabi rin doon na nabigyan din sina BBM, si Speaker Romualdez, at marami pa pong ibang pinangalanan sila doon. At nakakapagtaka lang dyan, mga insan, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin pumutok yan sa mainstream media? Puro nasa social media lang. Mas pumutok pa nga yung yung pag-aresto kay Mangusin. Kay yung mag-aanong Marcos daw siya. 'Di ba? Mas yun pa yung putok na sa mainstream media, maging sa social media. Pero yung malaking pasabog na yun, yung malaking ebidensya na nagpapatunay ng korupsyon dito sa ating bansa, sa pamumuno ng Pangulo natin ngayon na si BBM, hindi talaga binabalita. Mga insan, parang tikom yung mga bibig ng mga taong nagsusumigaw ng patalsikin ng mga kurakot. Parang nakapokus lang sila sa iisang tao, 'di ba? Eto na, malaking malaking issue 'to. 'Di ba? Ngayon kayo mag-iingay diyan. Kung tunay talaga kayo doon sa pangungulimbat ng pera ng ating bansa, ngayon kayo mag-ingay. 'Di ba? Ilabas nyo sa mga social media account din ninyo yung mga ebidensya na yan, yung video na yan, para mas marami ring makanood. Diba? Hindi yung puro isang tao lang yung pinapatok mo yan. Ayan malaki yan. Mali-maletang pera. Bilyon-bilyon na pera. Kunti na lang, magiging trilyon na. So bakit ngayon tahimik yung mga anti-corruption daw kuno ng mga tao? Diba? Pero pagdating sa isang tao lang, sa mga Duterte, especially, grabe ang ingay nila, mga insan. So, panoorin natin tong video na to at tingnan natin, bigyan natin ng reaction. Grabe tong mga nakawan na to. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamaan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Grabe, no? Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo, ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Nagdi-deliver ng basura. Basura nila, pera, no? Yung binigay na lang nila sa proyekto ng taong bayan. Ang isang Kurakot dito. magiting na Pilipino. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Kawawa ang mga marantang manggagawa. Opo. Congratulations nga pala ka manggagawa party list dahil nasuportahan kayo ni Matanda na po. Speaker Doji. Si Rosbert Waupan. Panawagan nyo sa National Minimum Wage. Congratulations ka manggagawa at kay Congressman Eli San Fernando. Si Johnny Butuan. Tinawag na yung mga marine. Si Rodante Orbilio. Buong mga loob yan na magsalita kasi siyempre mga sundalo yan lalaban yan para sa Christopher Esquivel. para sa bayan siyempre. Kaya nakakalungkot nagpagamit sila sa nagpagamit sila sa pangungurako. Bago di naman siguro nila alam yun ano yung dinadala nila or para saan yun. Baka isipin sa project naman. Baka hindi sinabi sa kanila yung totoo. Anselmo Taberto. Oo nga, baka may kamag-anak ako dyan. Walter Manalansan. Jolie Catiao.
Tingin ko yung mga ano dyan, mga, Dalapon. yung mga walang takip ng mukha, hindi nag-face mask. Ano na Cecilio yan sila, yung mga tukol na yun. Laroder Yung Jr. buong loob. Pero yung mga ano, yung mga naka-face mask, Bernard siguro ano pa yan, Cumban. hindi pa masyadong buo yung loob. Rizani Ilabas Bato. yung buong pagkatao nila. At baka hindi pa sila At mas kilala, Fidel hindi pa sila kilala. Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo ngayon Dami po. dahil sa mga personal na rason. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno Kaya, at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. tama. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng ito na. Ang halimbawa ito na yung papaliwanag kung paano yung proseso ng anuhan nila. ang proseso po kung paano ninakaw ang Proseso pera kung paano doon ninakaw sa yung kaban pera. ng bayan ay pwede natin ilarawan sa proseso ito. Marami pong contractors sa buong Sobrang dami naman Pilipinas talaga. Parang number 1 nata, Biskaya na eh. promesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico Grabe naman yun. doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. Wala pang At gagawa yun. Remit agad. na maleta ng Bawas pera na agad? marating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Yung mga Ang mandarambong. halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Litrato, mga insa, no? Bilang yung pera. Ang susunod po Para kompleto nga naman. sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera Opo. bago isilid Yung pera, sa mga maleta dami ulit yan, sa Horizon no? Home. Bundok-bundok ah. At yung larawan Dami sa rin maleta ibaba naka-ready. ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay. Kano kaya yan? Ilang milyon kaya kaso sa isang maleta, no? Tapos bibigyan yung kada tao isang maleta. Wala si Aldo. Aldo ang bunsa. Ang nangyari kay Hirap ang Master Pilipino. Sergeant Gutesa. Sa ating na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Grabe. Kaya Lalo mo talagang magnanakaw na umaamin. sitwasyon.
Ang talaga. Hindi ako kasama. Master Sergeant Ba't sa picture ka, nagdadagdag ka ng, ginawa siyang sinungaling. ng cart na may lamang mali-mali ang pera. Nagpa-picture ka lang doon. Meron pong Ayos ah. iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahat pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Oh, grabe. Ni-aeroplano na yung pera, no? Ang dami na talaga. Gumagamit Parang hindi nga naman sila madelay, ng tsaka di rin ma-checkpoint. helicopter. Helicopter pa. Siyempre, walang maghahinala sa kanila kasi siyempre, ano sila eh, member sila ng armed forces eh. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Sa bagay, kailangan nilang picturean yan at idokumentong mabuti, no? Mga insan para mas mas tawag netong mas mabigyan nila ng dokumento, may pasa nila doon sa pinaka pinuno nila na okay na deliver na namin yung pera, eto yun, mga ganito, ito yung anong pera, di ba? Kaya siguro may documentation sila dyan, may picture. Siyempre nga naman, para hindi maghinala yung pagdideliver para hindi maghinala yung yung nag-utos na i-deliver na yung mga pera na yan doon sa mga kasabwat nating mga ulupong dito sa gobyerno. Yung isipin natin talaga mga insan, ang laki ng abuso ng mga politikong ito. Ang dami naman palang pera. Yung mga humihingi sa ng ibang kongresista ng proyekto para sa mga distrito nila, hindi nga mabigyan, lalo na kapag hindi kakaalyado eh. 'Di ba? Ang nakakaawa diyan mga insan, yung mga nasa probinsya. Yun talaga yung mas nakakaawa. 'Di ba? Kasi kahit naman hindi lang sa flood control yung sa mga daanan na lang 'di ba? Na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos. Paano nga naman matatapos 'yan? Kung may gantong palaging mga namumuno ng mga politiko dito sa ating bansa, nakukuha lang ng pera para di umano sa proyekto, tapos hindi naman gagamitin. 'Di ba? Hindi pa nga nagsuumpisa yung proyekto, kakaltasan na kaagad, kukunin na kaagad yung kanilang parte doon sa proyekto. So paano nga naman matatapos? Malamang matitenga yan dahil nung hahawak na ng pera, hindi, sila nga kumuha, ako din. Kaya pala may phase 1, phase 2. Buong bihingin yung budget, tapos gagawin phase 1 lang yan, lang muna poste. Phase 1 yun, 38 million. Ay, nako mga insan. So hanggang doon lang muna yung video mga insan ha. Puputulin natin yan. Next video na lang natin talakayin kung sino yung nag-utos dyan sa mga ex-marine na yan para mag-deliver ng pera. Kung sino yung pinaka-mataas sa kanila para utusan na i-deliver yung pera kay Saldico. Alam ko may idea naman na kayo mga insan eh. Kaso masyado lang haba yung video na to, kaya gawin na lang natin to ng dalawang video. Puputulin na lang muna natin. Huwag kayong mag-alala mga insan dahil may karugtong to. So yun lang mga insan, at maraming salamat sa inyong panonood. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Ingat po kayo palagi. Paalam.